Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay, makatarungan ba ang hatol ng Diyos? Makatarungan ba o matuwid ba ang hatol ng Diyos, mga minamahal? Sa umagang ito ay masumsumpungan po natin ang kasagutan ng mga katanungan na ito, mga ginigiliw. Alam nyo, no? Marami ang mga tao na kapag sila ay nakagawa ng kasalanan sa kanilang kapwa, nagdadahilan po sila na idinadahilan po nila na sila po ay walang kasalanan, na hindi po sila ang nauna, hindi po nila alam na ang lahat ng ito ay ang Diyos, alam niya po kung ano ang laman ng ating puso at isip. No? Ang pinakamasaklap dito, mga ginigiliw, ginagamit pa ng mga tao ang pangalan ng Diyos upang palabasin na sila ay walang nagawang kasalanan o hindi sila ang nanguna na gumawa ng katarantaduhan o kasalanan sa kanilang mga kapwa, mga ginigiliw. Ang Diyos, wala po siyang kinikilingan. Opo. Si David nga na napakalapit sa puso ng Diyos, pinili niya bilang hari ng Israel. Pero nung nakagawa ng kasalanan si David, mga ginigiliw, pinagbayaran niya po ang kanyang nagawang kasalanan. Walang kasalanan na walang kabayaran. O, maliit man na kasalanan yan, malaking kasalanan yan, ipagsusulit po natin lahat yan sa Panginoon. Pagbabayaran po natin lahat ang ating nagawang kasalanan sa harapan ng Diyos, mga ginigiliw. Opo. Kaya nga po ang Diyos, makatarungan po siya. Banal po siya. Opo. Kung sinasabi natin, nagdadahilan tayo na wala tayong nagawang kasalanan, ang lahat ng ito, makikita po lahat ng Diyos ang mga ito. Dahil ang Diyos, alam niya po kung ano ang laman ng ating puso at isip. Siya ang naglagay ng puso at isip natin. Opo. Alam niya nga po ang bilang ng alikabok sa dagat. Tayo pa kaya na nilikha niya? Opo. Tayo pa kaya na espesyal na nilikha niya, ang hindi niya alam kung ano yung nilalaman ng ating puso at isip, mga ginigiliw. Diba? Sabi niya po dito sa Romans 2, kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Ganun po ang tao. Diba? Masyadong mapanghusga. Yung nakapokus po sila sa kanilang kapwa, mga ginigiliw, pero hindi rin nila alam kung ano na sila mismo ay gumagawa rin ng ganong kasalanan. Opo.
Meron pong isang kwento, mga ginigiliw, na magkasama po sila sa isang trabaho. Itong isa, palagi niya pong pinapagalitan yung kanyang kasama. Opo. Pinapahiya niya. Ang dami niyang sinasabi na kamalian na ginagawa niya. Pero, ang masaklap, mga ginigiliw, hinuhusgahan niya yung kapwa niya, pero siya mismo, meron siyang tinatagong kasalanan. Opo. Na, ang babae pala na ito, meron pala siyang nangangalon niya pala siya until such time na nabunyag rin ang kanyang ginawang kasalanan, mga ginigiliw. Kaya, ang tao masyadong mapanghusga sa kanyang kapwa. Di ba? Bago po natin pansinin ang puwing ng mata ng ibang tao, tanggalin muna natin yung tabla, yung nakabalandra sa ating mata, na mas malaki pa kaysa muta na napapansin natin sa ating kapwa. Mga ginigiliw. Di ba? Opo. Kaya, sabi po ng Panginoon, sino ba tayo na humatol sa iba? Wala po tayong may dadahilan sapagkat yung paghatol natin sa iba, hinahatulan din natin ng ating sarili. Di ba? Lalong-lalo na yung mga ibang tao, nilalagay nila yung kanilang batas sa kanilang kamay. Opo. Dahil sa galit nila sa kanilang kapwa, ang ginagawa nila, pinapatay na nila ang kanilang kapwa dahil lamang sa kanilang galit. Pero mga ginigiliw, ang mga taong ito ay binigyan din ng Diyos ng buhay. Siya lamang ang may kakayanan na kukuha ng mga buhay na kanyang ipinahiram. Opo. Bakit natin ilalagay ang batas sa ating kamay? Or dahil lamang sa ating galit, pumapatay na po tayo ng tao? Sinabi ko na po, mga ginigiliw, na walang kasalanan, na walang kabayaran. Kung ano yung ginawa po natin, pagbabayaran po natin. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Mine is the revenge, sabi niya. Hindi man mangyari sa atin, pero ang pinakamasakit at pinakamasaklap na parte nito, mga ginigiliw, mangyayari ito sa ating pamilya, sa ating mga anak, or sa ating mga apo, mga ginigiliw. Yun ang mas masakit, na sila ang magbabayad ng kasalanan na ginawa po natin. Kaya sabi niya po dito, nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Kaya nga, hinahatulan natin yung mga kapwa natin, pero tayo, gumagawa rin tayo ng ganun. Diba? Na akala natin ay makakaiwas po tayo sa paghatol ng Diyos. Kaya nga po ang sabi ng salita ng Panginoon sa atin sa umagang ito, sa Romans 2:4. O hinahamak mo ang Diyos, sabi niya, sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Ito ang sabi sa atin ng Panginoon. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa iyong kasalanan?
Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa atin upang tayo ay magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw? Yung kanyang kabanalan, yung kanyang katuwiran, mga ginigiliw, yun ang hahato sa atin. Opo. Kaya nga po, lahat tayo, no? Wala pang ipinanganak sa mundong ito na walang kasalanan. Iisa lang po ang naipanganak sa mundong ito na walang bahid na kasalanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo, nagkasala po tayo sa harapan ng Diyos. We are all fall short under the standard of God. At ang tanging paraan lamang upang mapawi ang mga kasalanan na ito, mga ginigiliw, ay sa pamamagitan ng pagtanggap po natin, pakikiisa po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin po natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa. Wala pong ibang makakapawi ng ating mga kasalanan, kundi sa pamamagitan lamang ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. At sa pagtanggap po natin sa Kanya, pakikiisa po natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Yung mga kasalanan na dinadala po natin mula nung kapanganakan natin, mga ginigiliw, kakalimutan na po lahat yun ng Panginoon. Opo. Kakalimutan niya po yung mga nagawa po nating mga kasalanan. Nagkakasala man tayo, pero yung mga kasalanan na yun, hinuhugasan na po yun ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Na hindi na po katulad noon na nasa sumpa pa rin tayo ng kasalanan hanggat hindi po natin tinatanggap at hindi po tayo nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Opo. Kaya nga po, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita sa Isaiah 64:6, lahat ng ginawa po natin ay maruming basahan lamang. Lahat ng ginawa nating mabuti ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos, mga ginigiliw. Imagine that, gumawa ka na ng mabuti pero maruming basahan pa rin ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng ginawa nating kabutihan. Opo. Nang ibig sabihin dito ng Panginoon, baka gumagawa lamang tayo ng mabuti, mga ginigiliw, dahil sa maling intensyon. Gumagawa ba tayo ng kabutihan dahil ito ang bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Opo. Kaya magiging mabuti lamang ang ating ginagawa, mga ginigiliw, kung ito ay bunga ng pagtanggap natin at pakikiisa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan out of your faith, na hindi ito naka-align sa pakikipag-isa at pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng ginagawa po natin, nagmamayabang lamang tayo, mga ginigiliw. Opo. Bakit kailangan mong mag-selfie pag ikaw ay tumutulong? Di ba? Opo. Hindi po yun ang katuruan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, yung ipagmayabang mo, yung pagbibigay mo sa iyong kapwa. Opo. Kasi once na may nakakita sa ginagawa mo, then they are going to appreciate what you are doing, na tumutulong ka.
Lalong-lalo na pag nakapokus pa yung camera. You are just feeding your ego. Nagyayabang ka lang. So, if somebody appreciates you sa ginagawa mo, ay, mabuting tao si Pastor Richard, tumutulong. Ipinapakita mo pa sa camera. You have already received your reward. Natanggap mo na yung reward mo sa taong yun na nag-appreciate sa'yo. Wala ka nang matatanggap na reward sa Panginoon. Kaya nga po ang sabi niya sa Matthew, ang sabi niya po, kung ano ang ginagawa ng kanang kamay natin, dapat hindi nalalaman ng kaliwang kamay natin. Ganun po. Tutulong po tayo na sikreto po yung pagtulong natin, walang ibang tao na nakakalam. Pero kung may nakakita man accidentally, bahala na ang Panginoon doon. Pero kung yung mga iba nga, binigyan sila ng donation. Tapos, yung donation na yon, ipinicture mo rin, binigay mo rin, nagpa-picture ka pa. Hindi naman sa'yo galing yung donation. Ano yon? Diba? Opo. Yun po yung tao. Gusto nila yung recognition. Gusto nila ang self-recognition. Gusto nila yung fame. Diba? Opo. Nagugutom sila sa appetite of ego. Gusto nilang magyabang. Opo. Kaya ito yung pinakamasama, pinakamasaklap sa mga social media na ngayon, mga ginigiliw. Yung platform na ito, ginagamit na ng tao upang magyabang, pati masarap na pagkain, lechon. Sineselfie na nila para ipakita na masarap ang handa namin. Opo. Lahat ng ito, simpleng pagyayabang. Opo. Ganun po yung tao, ginagamit na po nila yung social media para magyabang. Kaya nga po, ang tanging paraan lamang, balikan po natin, magiging mabuti lamang ang ginagawa natin, mga ginigiliw, kung ito, mga ginigiliw, ay bunga ng ating pakikipag-isa at pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo, bunga ng ating pananampalataya sa Kanya. Pero kung hindi po tumutulong tayo sa ating kapwa, na hindi ito galing sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, may halong pagyayabang. Meron po itong halong pagyayabang, mga ginigiliw. Opo. Kaya balikan po natin, matuwid ba o makatarungan ba ang hatol ng Diyos? Alam niyo po ang paghahalin tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ang paghahalin tulad po ng ating Diyos sa tao, mga ginigiliw, kung paano niya po dinescribe ang isang tao. Opo. Ang sabi niya po, ang tao daw ay parang katulad ng isang puntod. Alam niyo yung puntod? Yung kung saan nilalagay yung mga patay. Opo. Ganun daw ang tao, sabi na Isaiah. Pintahan mo man yan ng puting-puti na pintahan mo man yan ng gold, balutin mo man yan ng ginto, or puting-puti na pinta, mga ginigiliw, ang laman pa rin ng loob ng puntod na yon, kalansay pa rin. Ganun paghahalin tulad ng Diyos ang tao. Ay, hindi tayo nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya't ang tanging paraan lamang upang maabot natin ang kalwalhatian ng Diyos, mga ginigiliw, ay sa pamamagitan ng pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Yun lamang ang tanging paraan upang tayo ay makaabot sa Diyos. Kaya, ang tao, mga ginigiliw, no? Ang Diyos,
Nung nakita niya lahat ang kasalanan ng tao, ang kamalian ng tao, dahil tayo ay sobrang marumi at makasalanan, ang ginawa ng Diyos, kailangan niyang magkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, isinugo niya po ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay abutin, dahil tayo, hindi tayo pwedeng, kung nagkatawang tao na Diyos na bumaba ang ating Panginoong Hesukristo, yung hindi siya naging tao, Diyos na bumaba, hindi siya tao na bumaba. Walang mabubuhay kahit isa. Dahil ang Diyos ay banal, lahat ng makakakita sa Diyos mamamatay. Opo. Kaya ngayon ang sinabi ng Panginoong Diyos kay Moses hindi mo ako pwedeng makita, Moses, sapagkat lahat ng makakakita sa akin ay mamamatay. Sabi niya po. Because God is a spirit. Kaya ang ginawa ng Diyos, mga ginigiliw, upang maabot niya po ang tao na sobrang makasalanan at marumi, siya ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun ang kadahilanan, mga ginigiliw. Kaya nakakaabot na po tayo sa ating Panginoong Diyos. Nakakaabot na po tayo sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Nung inialay niya po ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, nakakaabot na po tayo sa kanyang kaluwalhatian. Opo. Ang ating Panginoong Hesukristo ang pumawi ng galit ng Diyos sa kasalanan ng tao. Opo. Siya po ang nagsakripisyo sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon po sinabi niya po sa John 3:16 gayon na lamang ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Dahil ibinigay niya ang kanyang nag-iisa at bugtong na anak, na sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang issue po dito, mga ginigiliw, hindi lahat ng 7 bilyon na tao sa buong mundo ay kinikilala po nila ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. May mga iba po sa ibang bansa, ang ginodiyos nila, iba, may Buddha, kung ano-anong Diyos ang ginagawa nila. Gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Yung mga iba, tayo rin. Opo, ang tao rin, gumawa rin sila ng sarili nilang Diyos sa kanilang kaisipan. Yun ang mostly na Diyos ng mga tao ngayon. Na Diyos na sinusunod nila, hindi yung Diyos na nandito sa salita ng Panginoon, hindi yung Diyos na nandito sa Biblia, kundi lumikha lamang sila ng sarili na lang Diyos sa kanilang isip. Bakit sinasabi ko po ito? Kasi yun ang pinapakinggan nila, yun ang sinusunod nila Kasi kung ang Diyos na sinusunod mo ay galing sa salita ng Panginoon, natatakot ka ng gumawa ng kasalanan. Natatakot ka ng magmura, natatakot ka ng magsinungaling, natatakot ka ng manloko ng kapwa mo. Opo. Pero, kung yung Diyos na sinusunod mo ay yung Diyos na nilikha lamang ng iyong kaisipan, nagagawa mo yung lahat ng bagay ng gusto mo. Kasi, siya ang sumusunod sa iyo Yung Diyos na nilikha ng iyong kaisipan, siya ang sumusunod sa iyong kagustuhan. Ay, ganito ang gawin ko ngayon, Lord. Pupunta ako, maglalasing ako, pupunta ako, ang bababae ko, pupunta ako, magsusugal ako. Yun ang Diyos ng karamihan ng tao. Oo. Kaya hindi sila natatakot na gumawa ng kasalanan kasi yung Diyos nila, hindi Diyos na galing dito sa Biblia. Opo. Pero kung ang Diyos mo ay nanggaling po dito sa salita ng Panginoon, natatakot ka nang gumawa ng kasalanan. Kasi ang Diyos ay salita. Yun po ang sinasabi niya po sa John 1:1. In the beginning, there was a word. Nung unang panahon daw, may salita. And the word was with God. Ang salita na yun ay may Diyos. And the word was God. At ang salita ay Diyos.
Kaya yung salita na binabanggit niya ngayon is the Word of God, mga ginigiliw. Wala pong ibang makakapagbago sa atin, mga ginigiliw. Wala pong ibang makakapagbago sa isang tao. Wala pong ibang makakapaglinis sa ating mga kasalanan. Sa panahon natin ngayon, it's only the Word of God. Kaya yun po ang sinasabi niya po sa John 15:3, I have already cleansed you. Nilinis na kita. I have already cleansed you by the Word. Sa mga salita, sa mga katuroan na sinabi ko sa iyo. Opo. Sa pamamagitan lamang ng salita, nandito na po ngayon ang kapangyarihan ng Diyos, mga ginigiliw. Opo. Kung gusto po nating maranasan ang himala ng Diyos, gusto po natin maranasan ng kapangyarihan ng Diyos, mga ginigiliw, basahin po natin ang kanyang salita. Kung gusto po natin magkaroon ng kapayapaan sa ating puso, kung gusto po nating magkaroon ng ugnayan at relasyon sa Diyos, nandito po sa kanyang salita ang kasagutan, mga ginigiliw. Kung gusto po nating maayos yung relasyon po natin sa mga kapatid po natin na nagkaroon po tayo ng gap, gusto po nating ayusin ang relasyon natin sa pamilya, nandito lahat ang kasagutan, nandito sa kanyang salita, mga ginigiliw. Tuturuan niya tayo upang tayo ay maging mapagpakumbaba. Tatanggalin niya yung kayabangan natin. Tatanggalin niya yung pagiging pride po natin, mga ginigiliw. Opo. Ganun po kasi ang tao, palaging nagyayabang. Pero, alam mo kung mababasa mo ang salita ng Panginoon, i-expose niya lahat yung kamalian na ginagawa po natin araw-araw. Sinasabi niya po lahat yung mga ginagawa natin na kamalian. Sinasagot niya lahat yung ginagawa natin. Nandito lahat sa kanyang salita. Kaya nga po, kung walang salita, wala pong kaligtasan. Opo. Hanggat hindi po natin binabasa ang kanyang salita, mga ginigiliw, hindi po natin mararanasan ang hiwaga, ang himala, ang kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi ko po ito, marami po ang nananalangin. Marami po. Pero hindi lahat ng panalangin natin ay tinutugon ng Panginoon. Bakit? Kasi kung hindi natin binabasa ang salita ng Panginoon at nananalangin tayo sa Kanya, alam nyo kung ano ang laman ng panalangin natin? Puro hingi. Humihingi tayo palagi. Lord, gusto ko ng ganito. Gusto ko ng magandang bahay. Gusto ko ng maraming pera. Gusto ko ng magandang asawa. Gusto ko ng magwapong asawa. Lahat, yun ang pinapanalangin natin. Kung wala, hindi natin binabasa ang salita. Hindi yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Puro hingi lang ang panalangin natin. Pero, kung binabasa po natin ang salita ng Diyos, mga ginigiliw, ituturo niya po yung tamang panalangin natin sa Kanya. Opo. Ituturo niya po. Opo. Na hindi lang yung pansarili mo ang iniisip mo. Kasi ganun po ang tao eh. Yung panalangin mo, Lord, ganito ang gusto ko. Puro selfish yung panalangin. Pero kung binabasa natin ang salita ng Panginoon, ang ituturo po sa atin ng na panalangin ay yung kanyang, yung hahanapin natin ang kanyang katuwiran. Seek first the righteousness of God. Yun po ang hahanapin natin, mga ginigiliw. Hindi yung pansarili natin, mga ginigiliw. Kaya dito, balikan po natin yung matuwid at makatarungan na paghatol ng Panginoon. Mga ginigiliw. Kaya wag po nating hatulan yung kapwa natin. Diba? Sapagkat, sabi sa atin ngayon ng Panginoon, ito po ang mensahe niya sa atin, o hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait at matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam
na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan. Sabi niya po, mga ginigiliw. Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na yon, yung araw na yon, yung araw ng paghuhukom. Opo. Kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Sabi niya dito, buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding puot at galit ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumunod sa kasamaan. Ano ba yung katotohanan na yan? Ang katotohanan na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang ibinigay sa atin ng Diyos. Siya ang nagkatawang tao na Espiritu ng Diyos upang iparanas niya yung kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Opo. Kaya yun ang sinabi niya po sa Colossians 1:15 na ang Panginoong Jesucristo, siya po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Jesus Christ is the image of the invisible God, sabi niya po sa Colossians 1:15. Kaya kapag nakita na po natin ang ating Panginoong Jesucristo, nakita na rin natin ang Espiritu ng Diyos. Paano ba natin makikita ang Espiritu ng Diyos? Paano ba natin ngayon makikita ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw? Kung gusto po nating maranasan, gusto po nating magkaroon ng relasyon at ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, makikita po natin ang pangako, makikita po natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Dito po natin siya makakatagpo, mga ginigiliw, sa kanyang salita, mga minamahal. So I hope you are being encouraged muli sa mga salita na ito ng Panginoon. Pagpalain po kayo. Tayo po ay magpapatuloy lamang po tayo sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Dahil yun po ang nakakalugod na sa ating Panginoon. Na gagawa tayo dahil yun ay ayon sa bunga ng ating pananampalataya sa Kanya. Huwag tayong gumawa ng kabutihan ayon sa ating personal, kundi gagawa po tayo ng kabutihan ayon sa bunga ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. I love you with the love of the Lord. God bless everyone. God bless po.